Hello! Kumusta kayo? Kumusta na? Kumusta na ang lahat? Sana okay kayong lahat. Kumusta na ang mga buhay-buhay ninyo? Sa aking mga subscribers, kumusta na kayong lahat? Kumusta naman ang inyong nagdaang 2025? At kumusta naman ang inyong 2026? Yan. So, ngayong araw na to pag-usapan natin Duma. Okay, Duma. Duterte, Marcoleta sa 2028. So, yun ang ating pag-usapan. Pero, bago natin umpisahan yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Medyo matagal-tagal guys na hindi tayo nakapag-upload ng about sa politika dahil nga nabisi tayo sa ating buhay-buhay kasi marami tayong ginagawa sa buhay, no? So, ngayon, medyo meron tayong time na makapag-usap-usap dito. Namimiss ko na rin kayo. Namimiss ko na kayo guys. So, may usap-usapan kasi na posibleng tatakbo sa pagka-vice presidente si Senator Rodante Marcoleta. At may mga haka-haka na baka ito ay mag-vice president o vice president ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa tayo sure, no? Kung tatakbo ba talaga si Inday Sara kasi wala pa namang announcement, no? Kung tatakbo siya or wala pa naman. Kasi nga sabi niya mag-focus muna sa trabaho, no? Huwag muna sa election dahil malayo pa naman ito, no? So pero kung sakali tatakbo si Inday Sara at mag-vice si Senator Rodante Marcoleta, ano sa tingin ninyo? Mananalo? Malakas? Ito yung aking opinion dito, no? Ano ba at sino ba ang pwede nating makuha na buboto sa kay Rodante Marcoleta? Una, makukuha natin yung Iglesia ni Cristo, no? Kasi suportado talaga sila ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Kung makikita natin sa mga previous na mga nangyayari, ilang beses, no, na nagkita si Vice Presidente at saka yung pamunuan ng iglesia, no? So, makukuha talaga nila ang suporta ng Iglesia ni Cristo kung silang dalawa ay mag-partner. Di ba? Suportado kasi ano nga itong Iglesia ni Cristo, di ba? Nagrally nga sila nung bago lang. No, dahil diyan sa flood control, 'di ba? Kung naalala ninyo, doon sa rally nila, yung last day ng rally nila na nagsalita doon si Amy Marcos na bangag yung kapatid niya, no? So, doon pa lang makikita mo yung suporta nila, no? Makita ninyo yung suporta ng Iglesia ni Cristo sa dalawang ito
kung ito talaga ay tatakbo, no? Nung sa impeachment din, dahil ayaw nila sa impeachment, sinuportahan din nila yung sinasabi ng Pangulo, no, na ayaw niya ng impeachment. Kaya nagrally yung iglesia, no? So, ang suporta talaga ng iglesia ay makukuha talaga nila yon, no? So, sa mga DDS naman, ito tayo sa mga DDS. So, sure yan, no, sa DDS. At saka, yung nakuha ni Inday Sara nung eleksyon, nung 2022, na mas marami pa yung kanyang nakuhang boto kaysa Pangulo, no? Almost 32 million yung kanyang nakuhang boto. So, nandyan pa rin yan. Nandyan pa rin yan. Yung mga nagboto sa kanya noong 2022, nandyan pa rin yan. Madagdagan pa yan. Dahil sa mga nangyayari, una sa nangyayari sa tatay niya, na kinakawawa, no? Kinakawawa ng administrasyong Marcos, no? At yung pag kinakawawa nila si Inday Sara. Yung mga Pilipino kasi, tayo kasi hindi naman tayo mga bobo. Yung iba lang mga bobo. Pero tayo, alam natin ang politika sa Pilipinas kung gaano kadumi. Alam naman natin na si Inday Sara ay mataas, palaging nangunguna sa ratings, trust ratings, approval ratings. Siya talaga ang nangunguna sa lahat ng mga opisyal sa nasa gobyerno ng Pilipinas. At alam ba ninyo, nung bago lang, si Senator Rodante Marcoleta ay nakipag-meeting sa bagong ambasador ng China. So, hindi natin alam ano yung pinag-usapan nila, pero meron akong nakikitang mga opinion or mga komento, no, ng ibang nating mga kaibigan o ating mga idolo na mga malalaking vloggers, mga influencers, na baka daw hudyat ito or ang China ay kumbaga anuhin nila si Senador Rodante Marcoleta na tatakbo pagka vice presidente. Kasi alam naman ng China talaga kung sino ang susunod na tatakbo na pagkapangulo. Suportado ng China yan, si Inday Sara. Pagtatakbo si Inday Sara Duterte, pagka-presidente, number 1 suporta na makukuha niya ay galing sa China. O sabihin naman ninyo na pro-China kami. Pro-China talaga kami kasi wala namang yung China. Wala namang ginagawa yan. Nagninegosyo lang naman yung mga tao. Alam ba ninyo dito sa Saudi? Halos lahat ng mga tindahan dito, tindahan ng damit, tindahan ng mga kaldero, mga kung ano-anong mga gamit sa kusina, bahay, halos lahat made in China. Ganon sila ganon sila sa negosyo. Ang China negosyo, business. Business lang ng business. Ayaw nila ng mga kaguluhan na yan. Kaso lang tayo, pag tulungan tayo ng China, sabihin ninyo pro-China. O yung mga
Mga brief ninyo, mga panty ninyo, mga damit ninyo, mga cellphone ninyo dyan, mga made in China nga yan eh. Tingnan nyo mga gamit ninyo sa kagamitan nyo sa mga bahay ninyo kung made in China yan. Puro kayo pro China, pro China. Eh kayo naman pro Amerika kayo. Ano bang naitulong ng Amerika sa Pilipinas? Oh, yung pagbagsak ng piso, yung pagtaas ng dolar, yun bang naitulong ng Amerika? Magkano na ang palitan ngayon ng dolar sa piso? Maglapit na mag 60 pesos ang 1 US dollar. Ang real nga, malapit na mag 16 eh. Mag 16 ang isang real. Kasi sila nagaganyan-ganyan lang yan, ang US dollar at saka ang real, nagaganyan-ganyan lang oh. Mag 60 pesos ang kwan, ang US dollar, mag 16 pesos na din ang real. Ganon. So, ibig sabihin, bumagsak ng todo ang piso. Oh, bagsak ang ekonomiya. Bakit kamo? Dahil lang sa pagpapalakad ng ating gobyerno na wala talaga, puro kurap, puro kasinakaw. Oh, puro nakaw, tapos wala nang mahot-hot na pera. Kaya taasan na naman ang BAT. Yung BAT ng sirikto. Oh, taas ng BAT para taasan na naman yung mga presyo ng mga bilihin. Yun. Oh, sino na naman kawawa? Mga tao, mga Pilipino. Oh, kasi tayo, kahit mahirap tayo, bibili talaga tayo ng pagkain. Kung ano-ano. Kasi hindi tayo magbili, mamatay man tayo. Hindi tayo bibili ng bigas, ulam, mga dilata dyan, kung ano-ano, mga grocery. Hindi tayo magbili. Wala tayong kakainin. Kahit anong bilhin natin dyan sa palengke, pira man yun. May tax man yun. Oh, kaya dinagdagan na naman nila ang tax. Puro tax. Oh, tapos nanakawin lang ng mga politiko. Oh, mga politiko, mga kiriwan ng kamay. Oh, kasi nga, dyan sa Pilipinas, hindi maparusahan ba? Walang parusa sa mga politiko na magnanakaw. Hindi katulad dito sa bansang Middle East o lalo na dito sa Saudi. Politiko dito pag magnakaw, ang kanilang parusa is ganon. Ganon ang parusa dito. Yung mga liwa nga dito, ganon eh. Yung mga ngaliwa dito, ganon. Ganon ang parusa. Kaya, sa 2028, siguraduhin natin na ipanalo si Vice President Sara Duterte. Yun. Oh, kung gusto ninyong mabayaran yung utang ng Pilipinas, yun ang iboto ninyo natin. Alam ba ninyo magaling yan? Alam ba ninyo yung Davao walang utang yan? Bago yan siya umalis. Kasi nag-busy nga siya. Iniwan niya yung Davao walang utang. Yun. Walang utang. Oh. Kaya pag mapresidente yan, yung mga nagsabi nung 2022 na kapag si Bongbong Marcos manalo, wala nang magpunta sa abroad, wala nang mag-OFW, mga OFW uuwi na sa Pilipinas kasi yayaman na ang Pilipinas, babayaran na BBM yung utang ng Pilipinas. Anong nangyari? Asan na yun?
Sa 3 taon niya, ilang trilyon na yung utang. Yung utang ni BBM sa 3 taon, utang yun ang utang ni Duterte noong 6 years niya. May pandemic pa. Marami pang proyektong build nagawa si Digong. Ngayon, kunting bagyo lang, nangamot ng ulo yung presidente. Wala nang alam ano ang gagawin. Ganun yun. So, nasa mga kamay natin ang future. Hindi lang future ng mga anak, apo natin, pati future ng bansa natin. Nasa mga kamay natin na mga butante. Hindi dyan sa mga politiko na yan na pinipili natin minsan dahil binoboto, dahil binigyan ka ng 1 kilong bigas, 5 kilong bigas, 500 na pera, 1,000, sardinas, noodles, yun. Iboboto na ninyo yung politiko. Hindi ninyo alam, yung mga binigay nila sa inyo na yan, babawiin nila yan sa nakaw. Pag nanakaw. Ngayon, yung mga yung ayaw na tatakbo si Inday Sara sa 2028, yung magpapile na naman sila ng impeachment, wala man yan. Ibalik din yan ng Senado. Ibalik din yan ng Senado sa Kongreso. Di ba? Anong i-file nilang kaso? Impeachment na naman. Yun pa rin, confidential pan. Yung Kongreso nga, yung ano nila dyan, tag 2 million ba yun? Iba ba yung sahod nila? Meron pa sila dyan na bonus 2 million. Ang daming pera dyan sa Congress. Pati pagpirma ng impeachment, milyon-milyon ang bayad. My goodness. Tapos ganon pa rin gagawin nila ngayon? Ay, ewan ko na lang. Pero balita natin, parang wala. Parang hindi na uobra yung impeachment na yan. Dahil malapit ng eleksyon. Yung ibang mga congressman dyan, malaman mo man kung sino yung magpirma ng impeachment. Katulad ng nagdaang eleksyon, yung mga nagpirma, di ba maraming hindi na nanalo? Na-shoot sa inodoro yung mga ibang nagpirma sa impeachment. Ngayon, ulitin na naman ninyo. Sigurado na kayo talaga. Doon na kayo hihulog sa imburnal. Yung mga magpirma-pirma dyan. Sigihan ninyo yung impeachment ninyo na yan. So, abangan natin guys. Kung matuloy ba yung ang tandem nito. Duma. Duterte, Marcoleta. Yan. So, hanggang dito na lang muna. At ang susunod nating video, pag-usapan natin itong pagka-absuelto ni Congressman, dating Congressman Arnie Tibes sa kanyang murder case. At si Claire Castro, nako, kinasuhan, nilibiste, pero hindi kulong. Yun ang ating susunod na pag-usapan. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo and God bless you all.